Isipin mo ito, nasa barangay mediation ka. Mainit na mainit ang usapan. Biglang may naglabas ng cellphone at nagsabing, ire-record ko ito para may ebidensya. Ang tanong, tama ba iyon? Pangalawang tanong, mayroon bang nilabag na batas at proseso? Magandang araw mga kabarangay, kumusta na po kayo? Ako po si Jeffrey Borbon at sa video na ito, tatalakayin natin ang isa sa mga pinakamahalagang tanong sa katarungang pambarangay. Maaari nga bang mag-video recording sa barangay mediation o sa conciliation? Ito pong topic na ito ay mahalaga para sa mga punong barangay, lupong tagapamayapa, barangay secretaries at maging sa mga nagrereklamo at inirereklamo. Dahil maling hakbang lamang pwedeng masira ang proseso, mawalan ng tiwala ang mga panig sa sistema ng ating barangay justice at mauwi sa mas malaking problema. Kaya po mga kabarangay, para sa mga bago pa lang dito sa Katarungang Pambarangay Channel, dito sa YouTube, gusto ko pong ulitin ang bagay na ito. Ano ba ang Katarungang Pambarangay? Ang Katarungang Pambarangay ay hindi korte. Ito po ay isa community-based justice system. Nakatuon sa pagkakasundo, hindi sa panalo o sa talo. Umaasa sa malayang usapan at tiwala. Sa mediation at sa conciliation, may mga binibitawang salita dahil sa emosyon. May mga inaamin para maayos ang usapan at magkasundo. May mga kompromiso na hindi sinasabi sa labas ng mediation room. Kaya po, sensitibo ang bawat salita na inilalabas sa panahon ng proseso ng pagkakasundo. Ano yung prinsipyo ng confidentiality? Isa sa mahalagang prinsipyo ng barangay justice system ay ang confidentiality. Ibig sabihin, hindi public ang usapan. Hindi ito pwedeng ipakala at hindi ito ginagawang ebidensya sa batas. Kaya, kapag may recording, mawawala ang kalayaan na magsalita. Matatakot ang mga panig. Baka magpanggaw na lang sila at hindi maging tapat sa kanilang mga sinasabi. Kaya po, dito sa amin, madalas naming sinasabi at sa ibang barangay, sinasabi din ito ng mga lupon tagapamayapa na magsalita po kayo ng bukas at malaya, ligtas po ang prosesong ito. Mahalaga po yung salitang yon para ang mga panig ay malayan maihahayag ang kanilang saloobin nang walang takot na baka ito ay kumalat sa labas. Kaya, pwede bang mag-video recording? Ang diretsahang sagot, hindi po pwede. Hindi pwedeng basta-basta mag-video recording sa barangay sa panahon ng mediation at ng conciliation proceedings. Walang batas na nagsasabi na merong automatic right ang sino man na mag-record. Hindi ito trial. Hindi din ito hearing na bukas sa publiko. Kaya ang default rule ay walang recording. So, kailan lamang pwedeng mag-record? May exception pero napakahigpit.
Pwede lamang mag-record kung may malinaw na pahintulot ang lahat ng panig. May pahintulot ng punong barangay o ng mga lupon. May malinaw na dahilan ang pagre-record. Halimbawa, training o internal documentation. May kasunduan na hindi ito ilalabas o gagamitin laban sa sinumang panig. Kaya po, kung magre-record, mas mainam kung may nakasulat na consent, may agreement. Malinaw ang limitasyon sa paggamit. Ngayon, kung sa mga panig po, mayroon isang tumutol, walang recording. Ano po yung panganib ng illegal recording? Kapag may nag-record ng walang pahintulot, maaaring lumabag sa karapatan sa privacy. Pagmulan ng reklamo laban sa nag-record. Masira ang kredibilidad ng barangay. At maging dahilan ng pagkabigo ng mediation o ng conciliation. Kaya po, mahalagang tandaan natin mga kabarangay na ang barangay mediation ay para sa kapayapaan, hindi para sa content, hindi para sa ebidensya, at hindi para sa pananakot. Kaya ito po yung aking maibibigay na practical na gabay para sa mga punong barangay at sa mga lupon tagapamayapa members. Sa umpisa pa lang ng hearing, sabihin na ang mediation po ay confidential. Walang pinapayagang audio o video recording. Kapag may naglabas ng cellphone, paalalahanan agad. Number 1. Number 2, ipaliwanag ang patakaran. Number 3, ipagawa ang pagtigil ng video o audio recording kung may napansin kayo na nagre-record. Kung ipipilit ng nagre-record, mahalagang gawin ng sekretary ay itala sa minutes. Ipatigil ang sesyon kung kinakailangan. Kaya mga kabarangay, bilang panghuli, tandaan natin ito, walang video recording para mas bukas yung puso ng bawat isa sa pagsasalita. Mas bukas na puso, mas mataas ang tsansa na magkasundo. Mas maraming pagkakasundo, mas payapa ang komunidad. Ang katarungang pambarangay ko ay hindi entablado, hindi korte, kundi safe space para sa kapayapaan. Kaya kung ikaw ay lupon tagapamayapa, punong barangay, o mamamayang dumadaan sa barangay justice system, igalang po natin ang mahalagang proseso na ito. Ayan mga kabarangay, kung nagustuhan niyo po ang video na ito, maaari kayong mag-like, mag-share, at kung hindi pa kayo nakaka-subscribe dito sa Katarungang Pambarangay Channel, maaari din po kayong mag-subscribe. Muli, ako po si Jeffrey na nagsasabing piliin natin ang pag-uusap kaysa alitan, pagpapatawad kaysa paghihiganti, at pagkakasundo kaysa sa pagkakawatak-watak. Maraming salamat po at hanggang sa muli.